Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyari na House hearing tungkol sa mga irregularidad o korupsyon sa National Food Authority. Okay? So, grabe ang nangyayari ngayon na korupsyon. Iba't ibang sangay ng gobyerno. Kailang ang pinakamalala ngayon dito sa National Food Authority na mismo ang ombudsman, I think first time in history ito, sinuspend ng ombudsman 139 employees ng National Food Authority dahil sa malawakan na korupsyon. Okay. Mabuti, mabilis na nagsagawa ng hearing ang Committee on Food and Agriculture sa House of Representatives. Okay, panoorin natin itong short clip tungkol sa nangyari sa House hearing, then magbigay ako ng reaksyon. Suspended the National Food Authority Chief Roderico Bioco maintains that no irregularities were committed in the disposition of the government's rice stocks. During a hearing of the House Committee on Agriculture and Food, NFA Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan tells lawmakers that Bioco and other officials violated Presidential Decree No. 4, which states that large volumes of stocks sold through the agency's central office should be approved by its council and undergo public bidding. According to Pagayunan, he found memorandums issued from the NFA Central Office addressed to specific traders concerning the sale of nearly 75,000 bags of rice buffer stocks. Bilang sa tagal po ng ko sa operation, automatic po to na nakita ko na bakit may issuance na ganito. Usually kasi ang sale it's either from sa province o sa region, hindi sa central office. So kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Bioco, however, says that existing NFA rules and regulations were followed in the sale of the rice buffer stocks. He also explains that the sale was only made to ensure the rice was properly disposed of before it became unsuitable for human consumption. According to Bioco, the basis of their actions was commissioned an audit circular 89296 dated January 27, 1989, which no longer requires public bidding in the sale of large volumes of rice buffer stocks. Bioco and 138 other NFA officials and employees were earlier placed under preventive suspension for 6 months for their alleged involvement in the sale of rice buffer stocks. But Bioco asserts that his agency exercises due diligence in managing the rice buffer stocks. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed, that the NFA management will exercise that the expeditious sale of these stocks before they become unfit for human consumption, and there is no irregularity in our disposition of these stocks. Okay, yung whistleblower, si Mr. Pagayunan, dyan ko lang nalaman na kapapasok niya sa NFA as Assistant o Deputy Administrator for Operations, January 2024. So, ibig sabihin, baguhan siya. Kaya lang, dahil operations ang kanya, chinek niya ang record, ito, analysis ko ito, nakita niya, there is something wrong. Kasi, may mga memorandum siyang nakita, authority to dispose rice, kaya lang maliliit na volume. So, yung mga volume na nasabi niya is 25,000 bags of rice, 17,000 bags, 7,500, 25,000, malilit lang. Na usually, mga provincial, provincial level. Nagtaka siya, bakit ang central office ang nagbigay ng authority? Yun na, doon na siya nagduda. So siguro, nag-dig deeper siya, nakita niya, may kalokohan. Kaya
believe ako dito kay Mr. Pagayunan, matapang. Sumulat kaagad siya sa Office of the President February 13, if I'm not mistaken. Then pumutok na sa media. Ayun. So, I believe ang Office of the President ba nakipagkore kasi nakialam kaagad ang ombudsman eh. Ang bilis ng ombudsman. Kaya ako, believe ako, may trust ako, malaki ang trust ko sa ombudsman. So, order kaagad ng ombudsman, suspension for 6 months. Itong DA Secretary, medyo mahina. Sabi niya, nakikiusap, sana mag-leave of absence na ang NFA Administrator, yung Mr. Bioco, nakikiusap. Para to give way. Nako, hindi ganun nakikiusap. Suspend mo. O, tama, ang ginawa ng ombudsman, suspend 139. So, ang sinuspend, ang administrator at deputy administrator, yung Hermano. And then, mga 12 regional managers, 99 supervisors, ang dami, 138. So, halos buong bansa na yan, yung mga nag-handle ng bigas, yung sale na, kasi pwede namang ibenta talaga, lalo na yung unfit for consumption. So, ang issue dito is, masisira na yung bigas. So, kung masisira, sige, ibenta na lang. Kaya lang, according to Mr. Pagayunan, yung whistleblower, hindi daw unfit for consumption, mga good quality NFA rice pa yung binenta. Tapos walang public bidding. Grabe. So, ngayon ko na naintindihan. Kung maliliit na volume, pwede na ang mga provincial managers, kasi masisira na eh. Kailang may bidding. Pwede na. Sa lahat ng transaksyon ng gobyerno, may bidding palagi yan. Ako, sa amin, sa Armed Forces noon, pag may mga ganyan, kaya nga may Bids and Awards Committee. Normal yan, yung mag-bidding ka. Ang nangyari, wala nang bidding. Direct na pinili yung mga rice traders, inisyuhan na yung mga maliliit na volume, imbes na mga provincial o regional level lang, ang central office nang nag-issue ng memorandum authority to wala na. So, bakit inamin ng suspended NFA administrator na hindi nga sila nag-bidding? Yan inamin niya, doon na siya na booking. Kasi according to the whistleblower, yung deputy administrator, only the National Food Authority Council has the authority na pwedeng magbenta ng ganong big volume, I think, 95,000 bags of rice. Marami na yan eh. So, dapat bago ibenta yon, mag-meeting muna ang NFA Council. Sino ang mga member ng NFA Council? I think ang chairman yung DA Secretary, and then other members. Council na yan. Kasi madami yan na eh. Itong NFA Administrator, nagbigay ng authority, walang meeting ng NFA Council. Siya lang ang gumawa ng kanyang sariling diskarte. Ano ang kanyang basihan? Nag-research siya at may na-research naman, meron daw COA circular. Anong petsa? 1989 pa. Yung mga COA circular na yan, nag-i-evolve din yan. Wala, so, ako, analysis ko ito, wala na, talaga.
I hope I am right. Kailang analysis ko lang ito, talagang may kalokohan. At salamat at mabilis itong House Committee on Food and Agriculture. Siguro, kasi naunang nag-announce ang Senate Committee ni Senator Villar na mag-imbestiga. O, paunahan na sila ngayon. Tapos ombudsman. Kaya lang ako, ang inaasahan ko dito sa ombudsman. Pagdating dito sa House, I'm sorry, kanya-kanyang perception lang. Wala akong tiwala. Basta House. I'm sorry Mas tiwala pa ako doon sa Senado yung kay Senator Villar. No, walang whitewash. Dito sa House, tingnan natin. But as far as ombudsman is concerned, so ano ang overall picture? Ang korupsyon. Grabe. Maalala ko tuloy ang statement ni Medal of Valor awardee, retired Colonel Ariel Querubin. Nung in-interview siya noong February 25, talamak pa rin ang korupsyon sa bansa. Agree ba kayo? Wala eh. Instead na mabawasan, nadagdagan. PCSO, dito sa DA, halos lahat na lang ng Anyway, ang korupsyon naman is spiritual na tayo konti Lahat po tayo. We are corrupt in nature. We are yung ating selfish nature, greedy nature, lahat po tayo corrupt. Ako mismo corrupt. So bakit? Kasi yung puso ng tao marumi. Ang gusto akin lang. Yung walang katagbawan kung sa Bisaya, walang contentment. So nagkakaroon ng desire for wealth. Mabuti na lang at ang Panginoon, nung nakilala ko ang Panginoon, nung nag-ABC ako. Ano yung ABC? Yung naniwala ako sa gospel ng Panginoon. I accepted. Tinanggap ko ako'y makasalanan. Corrupt. Masamang tao. Maimpyerno dahil sa kasamaan. So, I accepted. Sinner ako. Believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Yung pagiging corrupt ko. Then C, most important, commit or surrender. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So nung nandyan ang Panginoon sa buhay ko, yung Bible ang naging gabay ko, unti-unti, yung selfish nature, yung corrupt nature, nawawala. At ang nangingibabaw, yung divine nature. Kasi tayo pong tao, dalawa po ang nature natin yan. May divine nature tayo dahil ginawa po tayo ng Diyos according to His image. Bawat tao may angking kabutihan. Kaya lang, bawat tao may angking kasamahan dahil sa pumasok na kasalanan. So, sino ngayon ang mangingibabaw? Ano ang mangingibabaw? Yung kasamaan o kabutihan? Depende sa tao. So ako, dahil isinorender ko ng buhay ko sa Panginoon, unti-unti nawawala yung corrupt nature. Unti-unti ang tumutubo ang divine nature ng dahil sa Panginoon. Kaya ang challenge is examine ourselves and let's surrender our lives to God, to the Lordship of Jesus Christ. Siya lang po ang makakapagpago sa buhay. So, ako, mula nung sinorender ko ang buhay ko sa Panginoon, yung greediness, selfishness, unti-unting nawawala. At ang nangingibabaw, contentment, love of God, love of fellow men. Kaya ngayon, nauuna ko na ang ibang tao, ang Diyos, ang ibang tao bago sarili. Joy, meron akong acronym ng joy. Kung gusto mong magkaroon ng joy, yung talagang maligayang buhay, joy. G-O-Y, ano yung G? Jesus first or God first. Ano yung O? Others next. Let's serve our fellow men. And then Y, you, ako, last. Ihuli palagi ang sarili. Kaya, yun na yung bayan, Diyos muna, bayan muna, bago sarili. Yun po ang
na natutunan ko sa buhay. So, sana may patutunguhan itong mga investigasyon ng Senado, ng Kamara at ang Ombudsman para malinis naman ating gobyerno at hindi kawawa ang mga taong nasa laylayan.